Magandang umaga po sa inyo lahat. Dalawang babae ang kumakanta sa ating mga pagbasa ngayon. Si Ana sa ating first reading at gayon din sa responsorial psalm. At si Mama Mary sa ating gospel reading. Sa first reading natin, narinig natin yung kwento ni Ana, ang baog na asawa ni Elkanah. Humiling daw siya sa Diyos na magkaroon ng anak at nangako siya sa Panginoon na kapag pinagbigyan ang hiling niya, ay itatalaga niya yung bata sa paglilingkod sa templo ng Silo. Dininig ng Diyos ang panalangin niya at nagbuntis siya. Nagsilang ng isang lalaki at itong batang ito ang siyang magiging dakilang propetang Samuel. Ang tawag noon sa mga bata na itinalaga sa Panginoon ay Nazareo. Hindi ho Nazareno, Nazareo. Katulad nung narinig natin kahapon sa first reading, si Samson, isang Nazareo. Ganun ho ang tawag doon sa mga tipong parang lalaking ermitanyo, nag-aayuno sa alak, balbasarado, long hair, hindi pinapagupit. At ang narinig natin sa ating responsorial psalm kanina ay ang tinatawag kong ang Magnificat ni Ana. Hindi pa si Mama Mary, si Ana. Ewan ko kung napansin ninyo, hawig na hawig ito doon sa Magnificat ni Mama Mary. Pakinggan ninyo yung mga bahagi nung awit ni Ana bilang pasasalamat nung siya'y magbuntis at magkaanak kay Samuel. O Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ibinabagsak mo ang mga makapangyarihan at pinalalakas mo ang mga mahihina. Nasa iyo ang kapangyarihan, bigyan o bawian kami ng buhay. Ang payamanin kami o paghirapin. Ang ibaba kami o itaas ang aming kalagayan. Ang dakilain ang aba at hanguin sa kahirapan ng mga dukha. Ang ihanay sila sa mga maharlika at bigyang karangalan yaong dustang-dusta. Ang ganda ng Magnificat ni Ana. Sa tingin ko, yun ang original na inspirasyon ni St. Luke sa Magnificat ni Mama Mary. And so sa gospel naman natin, narinig natin ang awit ni Maria matapos nabatiin siya ni Elizabeth. Remember na sabi ko, si Mama Mary sinosorpresa si Elizabeth. Bandang huli, siyang nasorpresa dahil alam na nung pinsan na nagdadalang tao siya at ang dala niya'y ina ng Panginoon. So, si Mama Mary, siya yung magsisilang ng batang tutupad sa pangako ng Diyos kay Abraham. At ang batang ito'y si Jesus, na tatawaging Nazareno dahil siya'y lumaki sa bayan ng Nazaret. Nazareo sa first reading, Nazareno sa gospel reading. Alam niyo ho, noong panahon na nasa ilalim pa tayo ng dictatorship, sa araw ng April 11, 1985, halos 34 na lay leaders ng mga BEC sa Diocese of Kidapawan ang inaresto at pinaratangang mga NPA daw at pinagpapaslang. Anong ginagawa nila doon sa chapel? Nagbibiblia rasal, nananalangin, Bible sharing. Noong huling dumalaw ako sa Diocese ng Tagum,
Diocese of Kidapawan. Sinamahan ako ng bishop. Ang gusto ko lang makita ay yung puntod ng Italian priest na pinatay doon. Abay, nakita ko, puntod ng lahat ng mga lay leaders. Ang dami nila. Mga lay leaders ng mga BEC. Minasaker ng mga vigilantes na noon ay ginagamit ng dictatorship bilang mga paramilitary troops. Maniwala ho kayo sa amin, madilim na sandali ng kasaysayan natin, ang diktadurang iyon. Mag-isip-isip ng mabuti kung ayaw nating mapariwara ang bansa. Kasalukuyan daw noon, nagsasagawa ng Biblia Rasal itong mga BEC leaders. Alam niyo bang, mayroon ding ganyan-ganyan na nangyari sa South America naman, sa bayan ng El Salvador. Pinasok daw yung mga Katolikong lay leaders habang nagba-Bible sharing sila. At nagkataon, ang paksa ng kanilang pagninilay ay yung ating gospel reading ngayon, ang Magnificat ni Mama Mary. Hinablot daw ng sundalo yung papel na hawak ng isang leader. Dahil hindi nila ma-afford yung buong Bible, siniserox lang nila yung kanilang pag-uusapang Bible passage. Siniyasat daw nung sundalo yung nakasulat sa papel. Sabi niya, sino ang sumulat ng subversibong kantang ito? At yung isa sa nagba-Bible sharing, tinuro niya si Mama Mary. Nabuisit yung sundalo. Akala niya niloloko siya noong tao. Dinampot sila, pinagpapatay. Subversibo nga naman yung kanta ni Mama Mary. Pakinggan mo ang sinabi niya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga mapang-abuso. Ibinagsak niya ang mga makapangyarihan mula sa kanilang trono at itinaas niya ang mga nasa abang kalagayan. Yung mga sundalo, dahil siguro hindi naman nila alam yung Bible, akala nila sinulat yun ng isang radikal na aktivistang nag-uudyok ng revolusyon sa lipunan. Walang duda, totoong radikal ang nasabing tula. Pero hindi isang komunista ang bumigkas nito. Ayon kay San Lucas, ang bumigkas nito ay isang kabataang babaeng taga Nazaret. Noong 2,000 taon na ang nakararaan. Ang punto, hindi daw pala kalooban ng Diyos na ang mga dukha ay abusuhin, tapak-tapakan ng mga nasa kapangyarihan. May nakita akong isang poster, pinost nila, ang sabi, nakakasawa ng maging resilient. Isa daw sa mga hinahangaan nila sa Pilipino, resiliency. Ibig sabihin, ang dali nating tanggapin bilang kapalaran ang mga nangyayari sa atin. Parang nabibiyak yung puso ko nung makita ko yung mga bangkay. Isang katerbang bangkay sa Leyte na namatay dahil sa Typhoon Odette. Parang gusto kong pakiusap doon sa mga nagpapasa ng mga pictures. Huwag na ho ninyong ipapasa. O burahin man lang ninyo yung mga mukha. Kasi mga hubot-hubad yung iba. Mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Ang daling sabihin, God's will.
Ang bilis nating isumbat sa Diyos. Minsan ang kapabayaan natin. Ang daming mga taong dahil sa karuhaan, vulnerable, nakatira sa mga lugar na hindi dapat tirahan. Dahil saan sila maninirahan? Kaya itong ating mga pagbasa, sinasabing, huwag kang padalos-dalos na sabihin God's will yan, baka nilalapastangan mo ang Diyos. Hindi kagustuhan ng Diyos na mamayagpag ang iilan at magdusa sa karukhaan ng nakararami. Ang mga nang-aalipusta sa mga mahihina, ang mga nang-aapi sa mga walang kalaban-laban, Diyos ang makakalaban nila. Aba, ibang klaseng mga readings to. Dahil daw, ang Diyos ay Diyos na may habag para sa maliliit at pumapanig sa mga kinakawawa sa lipunan. Hindi siya natutulog. Siyang maniningil sa mga kalabisan ng mga nagdidiyos-diyosan dito sa mundo. Tuturuan niya ng aral ang mga mapagmataas at mga mapanlait sa mga aba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga inaalipusta, katulad ng ginawa niya sa bayang Israel nung inaalipin sila sa Ehipto. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi. Ang kalooban niya ay ang lumaya ang kanyang bayan. Palalayain niya ang mga bilanggo na pinaratangan ng hindi totoo. At maniwala ho kayo, marami yun. Ibig bang sabihin, ibabaliktad na lang ng Diyos ang kalagayan na ang mga matataas ang siyang ibababa para sila naman ang aapi-apihin at ang mga mabababa itataas ng Diyos para sila naman ngayon ang mang-aapi? Ay hindi naman po. Hindi naman kaligtasan ang tawag sa ganyan. Kapag umiikot lang ang gulong ng buhay dito sa mundo, kapag nagbaliktad lang ang kalagayan ng mga tao, ang kalooban ng Diyos, ang pangarap ng Diyos ay katarungang panlipunan para sa lahat. Social justice. Ito ho ay maraming beses na naisulat sa mga Catholic social teachings, ang mga pinakaradikal na katuruan ng simbahang Katolika, the Catholic social teachings, base sa ating banal na kasulatan. Ibababa ang mga naghahari-harian, itataas ang mga tinatapakan, hindi upang pagbaliktarin ang kalagayan nila, kundi upang ipantay sila sa isa't isa. Dahil sa mata ng Diyos, walang mataas, walang mababa. Walang malaki, walang maliit. Lahat ay magkakapantay ng dangal bilang mga nilikhang kawangis niya at tinawag upang maging kaanak niya. Hindi naman nilikha ng Diyos ang mga mabubuting bagay dito sa mundo para pakinabangan lang ng kakaunti o ng iilan. Ito'y para sa nakararami. Kaya tayo walang kapayapaan sa mundo. Kaya laging may hidwaan at labanan. Dahil laging may lamangan. Ang tanda na tumataas na ang dangal ng tao ay kapag ang tao'y nagiging mahabagin, mapagmalasakit sa mga mahihina, sa mga may sakit, sa mga nasasantabi, at sa mga may kapansanan. Lalong tumataas ang antas ng pagkatao ng tao. Ang katuparan ng pangarap ng Diyos, ito ho ang orihinal na awit ng Pasko. Remember, the original Christmas song is, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Awit ng mga anghel sa Bethlehem.
mabuting kalooban. Ang kaligtasan ay magsisimula sa pag-usbong ng kabutihan ng kalooban ng tao para sa isa't isa. Ito rin ho yung hula ng propetang Isaías, chapter 11, verses 6 to 8. Pakinggan ninyo, ang hula niya, sinasabi niyang darating. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang mga asong gubat ay maninirahang kasama ng mga tupa. Mahihigang magkakasama ang kambing at tigre. Magsasama rin ang mga baka at mga batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y mga batang paslit. Kahit maglaro ang mga bata sa tabi ng lungga ng mga ulupong, hindi sila mapapahamak. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag tayong magpadalos-dalos na magsabing God's will. Baka nilalapastangan natin siya. Dahil ang kalooban ng Diyos, tinatarin din niya sa mabuting kalooban ng tao upang siya'y magkatotoo sa ating piling dito sa mundo.